What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jeps at shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2461 hanggang 2465. Nang marinig niya na papatayin ni Han Sanchen si Ziman Chang, si Fei Linger ay napakasaya mula sa kaibuturan ng kanyang puso, dahil para sa kanya, ang boring na buhay ay masyadong mahaba, at ang ordinaryong maliliit na bagay ay hindi makapasok sa kanyang mga mata. Tanging ang ganitong uri ng malaking kaganapan ang maaaring pukawin ang kanyang interes. Kung tutuusin, ang buhay ay masyadong mapayapa, at ito rin ay isang uri ng pagdurusa para sa mga tao. Kung papatayin mo si Zimenchang, ano ang gagawin ni Emperador Zun? Hindi gaanong ibig sabihin ang gumawa ng gulo sa Imperial Court. Kung maaari kang magdulot ng kaguluhan sa tatlong kaharian, ito ay magiging mas kahanga-hanga. Si Fei Linger, nakausap ang sarili, ay natatakot na ang mundo ay hindi magulo, ngunit ang kanyang nasasabik na ekspresyon ay agad na kumalma. Hindi na kita kayang imbestigahan pa. Kung pinaghihinalaan mo ako, paano kita masusundan sa hinaharap? Kailangan kong manood ng maraming magagandang dula. Itigil na natin ang bagay na ito. Hanggat sinusundan kita, gagawin ko. Malalaman mo ang iyong sikreto sa madaling panahon. Si Feilinger kung minsan ay hindi kumikilos tulad ng isang malakas na tao na nabuhay ng mahabang panahon, ngunit tulad ng isang batang babae na hindi nakakaintindi. Malaki ang kinalaman nito sa kanyang paglaki, dahil si Feilinger ay hindi pa masyadong matanda nang siya ay naging isang tunay na malakas na tao. Minsan siyang nagpakita sa harap ng emperador na may isang lumang imahe, na siya ring sinadya niyang pag-uugali ng pantasya. Walang nakakaalam na nang marating ni Feilinger ang sukdulang kaharian ng guro, wala pang 20 taong gulang siya. Sa sandaling lumabas ang balitang ito, natatakot ako na ang Xuanyuan tatlong bansa ay labis na magugulat. Hindi nagtagal pagkatapos bumalik si Aaron sa inn, lumapit sa kanya ang ama at anak ng Wind family. Matagal nang inaasahan ni Fengay na maaaring mauna ang Aaron, kaya inayos niya ang mga tao na sundan siya ng maaga. Upang maiwasang ibunyag ang kanyang kinaroroonan, kahit si Aaron ay hindi nalaman ang tungkol sa pagsubaybay ni Jialong sa 12-dosenang tao. Nakakalungkot lang na habang nag-iingat siya, mas lalo niyang inilalagay ang sarili sa daan ng walang balikan. Aaron, hindi mo akalain na madali kitang mahahanap. Nahulaan ko na maaga kang aalis, kaya nagayos ako ng susunod sa iyo. Sinabi ni Feng Ye kay Aaron na may pagmamalaki na mukha na halatang nasisiyahan siya sa kanyang maselang pagkakaayos. Bakit mo pinapatay ang sarili mo? Ang Aaron ay nagbuhos ng isang tasa ng tsaa para sa kanyang sarili nang hindi nagmamadali. Ang ama at anak ng Wind family, kasama ang mga lalaking iyon, ay hindi pinansin ni Aaron ang sino man sa kanila. Kung pipilitin ni Fengay na hanapin ang kamatayan, ang Aaron ay mabibigyan lamang siya ng kasiyahan at ipadala siya sa kanyang paglalakbay. Aaron, ngayon ang iyong kamatayan. Wind engine malamig na boses scolds isang paraan. Ang pangungusap na ito, ang mga pangunahing eksperto ng hangin pamilya, direktang napapalibutan Aaron, hayaan Aaron mahirap na lumipad. Pagkakita nito, ibang mga bisita at mga manggagawa sa inn ay umalis sa inn sa unang pagkakataon. Ayaw nilang maapektuhan ng fish pond. Bagamat ang pamilyang ito ng hangin ay hindi ang pinakamataas na makapangyarihang malaking pamilya, ngunit mayroon ding lakas, walang gustong madaling pukawin. Walang magawang umiling si Aaron. Oo naman, sa iba't ibang mundo, ang ikalawang henerasyon ng pamilya ay may parehong kalidad, iyon ay,
hindi sila lumuluha kapag hindi nila nakikita ang kabaong, at hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng panghihinayang bago nila nilalaro ang kanilang sarili hanggang sa kamatayan. Aaron drank ng isang tasa ng tsaa, dahan-dahan sa lalamunan, ngunit ito ay isang awa na hindi siya maaaring tikman ang matamis na tsaa, ito tasa ng magandang tsaa ay nasayang. Dahil determinado kang mamatay, bibigyan kita ng kasiyahan. Aaron L. Liwanag sinabi, ngayon siya, sa pakikitungo sa Zeman pamilya, hindi maaaring isip at hangin bahay na ito maliit na papel na aksaya ng oras. Kaya para maiwasan ang clown na ito na magdulot ng mas maraming problema, ang pinakamadaling paraan ay direktang patayin sila. Ang Aaron ay hindi pumapatay, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang bulag na bagay na ito ay hindi papatay. Bahala ka kung kaya mo. Sa mga salitang ito, ang makina ng hangin ay direktang nag-utos, bigyan mo ako, piliin na baliin ang aking mga paa. Wind kayo ng isang pares ng gasgas mga kamay at fist si Chura, tila nakilala Aaron ay sirang limbs, ipaalam sa kanya Prince Alain ang larawan. Ngunit ang kakaiba ay, bakit nag-utos ang aking ama, ngunit ang aking mga tauhan ay nakatayo pa rin sa parehong lugar. Wind engine din mabilis na natagpuan ito, sa mga sa ilalim ng humihimok na paraan, ikaw pa rin lang gawin kung ano, magmadali sa akin. Aaron ngiti, sinabi, hindi nila gusto, ngunit simpleng hindi maaaring ilipat. Dahil walang ibang naruroon, hindi kinailangan ni Aaron na itago ang kanyang lakas upang makagawa ng mabilis na desisyon. Paano kaya? Feng Kang Don Time ay nagulat, at subconsciously bumalik ng ilang hakbang. Dinala niya ang mga lalaking ito, ngunit sila ay napakalakas na mga eksperto, at kahit isang malakas na tao sa huling 3 kaharian. Paanong hindi man lang siya magagalaw? Itong binata, paano siya magkakaroon ng ganoon kalakas na lakas? Pare, ano ba? Hindi malinaw naman ay hindi naiintindihan kung paano ito ay upang ibalik ang isang responsibilidad, isang mukhamang sa hangin engine humingi ng paraan. Wind engine paghingaigsi ng pagtingin sa Aaron, na mayroon pa ring oras upang ipaliwanag sa hangin kung paano ibalik ang isang responsibilidad. Panginoon ko, biglang lumuhad si Feng Qing, at ang eksenang ito ay direktang nasilaw kay Feng Ye. Pare, anong ginagawa mo? Lalong naguguluhan, tanong ni Feng Ye. Gustuhin man niyang mabali ang ulo ay hindi niya maisip kung bakit kailangang gawin ito ng organ. Napakaraming eksperto ang dinala nila. Ang Aaron ay halos mapapahamak na mamatay. Ngunit ngayon, lumuhad si Feng Qing nang walang dahilan. Lumuhad ka at bayaran mo ito. Wind engine na siyang ngipin sa hangin kayo nagtanong. Anong matanda, bakit ko ito babayaran? Si Feng Ye, na puno ng paste sa kanyang ulo, ay ganap na nalilito, ngunit nakikita niya ang takot sa mga mata ni Feng Qing, na hindi pa niya nakita sa kanyang ama. Bagamat hindi ang pamilyang Feng ang pinakamataas na pamilya sa Imperial Court, ito rin ang pinakamataas na uri. Ang aking ama ay nasa loob ng maraming taon, ngunit hindi siya kailanman nakipagkompromiso sa iba, lalo pat lumuhad sa ganoong takot. Panginoon ko, may mga mata si Feng Qing at hindi niya kilala si Taishan. Sana ay makapagbayad ka. Handa akong maging aso mo at sundin ang mga utos mo. Nakita ni Feng Qing si Aaron na naglalakad palapit sa kanya ng hakbang-hakbang. Takot na takot siya kaya hindi niya makontrol si Feng Ye na nalilito pa rin. Humingi siya ng awa sa Aaron, paulit-ulit kitang binitawan, ngunit hindi mo alam kung ano ang gagawin sa akin. Ngayon gusto mo akong patayin. Kung hindi ka mamatay, paano ako tatahimak? Sabi ni Aaron. Halos matakot si Feng Qing na umihi sa pangungusap na ito. Kung alam niyang napakalakas ng Aaron, paano niya mahahanap ang Aaron ng paulit-ulit ng walang mahabang mata? Ang walang magawang Feng Qing ay maaari lamang yumuko, dahil ang kanyang natitirang pagkakataon upang iligtas ang kanyang buhay ay awa ni Aaron. Panginoon, alam kong mali ako. Pabayaan mo na ako. Simula noon, hindi nalilito sa harap mo ang pamilya kong Feng. Sabi ni Feng Qing. Sa oras na ito, si Aaron ay lumapit sa mag-ama sa harap nila, nakatingin sa makina ng hangin, at nagsabi, alam mo ba, anong talento ang pinakatahimik? Ang anit ni Feng Qing ay manhid. Ang pinakatahimik na tao ay hindi ang patay. Bang-bang. Panginoon ko, hindi ko na alam ang gagawin ko. Handa akong gumawa ng pagbabayad sala sa anumang paraan. Umaasa lang ako na minsan lang akong palayain ng Panginoon. Ang gulat ng makina ng hangin sa lupa ay patuloy na yumuko. Hanggang ngayon, ang dignidad para sa kanya ay walang kahulugan, gusto lang niyang mabuhay.
Si Aaron ay pumikit kay Feng Qing, ngunit ibinaling ang kanyang ulo kay Feng Ye. Takot na umatras si Fengay, dahil nararamdaman niya ang deterrent force na dala ng mga mata ni Aaron. Mukhang kayang patayin ng taong ito sa pamamagitan ng pagtataas ng kamay. Ano ang gusto mong gawin? Takot na tanong ni Feng Ye. Hindi mo alam kung bakit siya nakipagkawtaw sa akin, di ba? Humihingi ng paraan ang Aaron. Hindi sinasadyang tumanggo si Feng Ye sa kanyang ulo. Hindi niya talaga maintindihan kung ano ang nangyayari, dahil sa isip niya, ang Aaron ay isang basura na maaaring tapakan. Paano niya naiisip na ang mga lalaking ito ng pamilya Fang ay hindi makagalaw dahil masyadong malakas ang Aaron? Lahat kasi ng mga tao sa pamilya mo ay langgam. Sabi ng Aaron. Ang boses ay nahulog lamang, ang hanging pamilya na tumulong na tumayo sa parehong lugar sa ilalim, lahat ay sumabog ang katawan at namatay, ang eksena ay duguan at nakakatakot. Ang simoy ng hangin na si Ye ay tumitig sa malalaking mata, hindi makapaniwalang nakatingin sa harap ng isang eksena. Ano ang nangyayari? Anong nangyari sa kanila? Bakit bigla silang sumabog? Ikaw, anong ginawa mo? Mukhang naiintindihan ni Fengay sa sandaling ito. Bagamat tulala, alam din niya ang gap na dala ng kanyang lakas. Ayan yun. Pinatay niya ang hindi mabilang na mga tao, at nakita niya ang mahihina na walang panlaban sa harap ng malalakas. Ngayon ang mga tauhan ni Feng Jian na ito ay namatay ng malungkot sa sitwasyong ito, bukod pa sa dahil mas malakas ang Aaron kaysa sa kanila, mayroon pa bang ibang paliwanag? Gayunpaman, sa mga taong ito, may malalakas na tao sa huling 3 kaharian. Paano sila kahit na napaka-vulnerable? Sa oras na ito, muling tumingin si Fengay kay Feng Qing, at sa wakas ay naiintindihan niya kung bakit lumuhad ang kanyang ama para humingi ng tawad at kung bakit siya dapat lumuhad. Dahil nasaktan nila ang tunay na malakas na tao, na kayang kitilin ang kanilang mga buhay sa kalooban. Sa pag-iisip nito, direktang natakot si Fengay sa kawalan ng pagpipigil. Ang mayabang at dominanteng ikalawang henerasyon ng pamilya ay labis na napahiya sa sandaling ito. Oo, pasensya na. Walang ideya si Fengay kung paano ipahayag ang kanyang paghingi ng tawad, nauutol niyang sinabi ang 3 salitang ito. Huli na. Aaron tapusin ang 2 salita, lumuhad sa lupa ng hangin engine direktang ejected isang subo ng dugo, pagkatapos ay nahulog sa lupa, tahimik. Si Fengay ay labis na natatakot sa sandaling ito. Napagtanto niya kung gaano katanga ang sakta ng Aaron. Ngunit alam din niya na walang paraan upang makabawi para dito. Kung hindi nangyari ang kaganapan ngayon, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ano ang pipiliin mo? Biglang tanong ni Aaron kay Feng Ye. Tumangala si Feng Ye ng may pag-asa, napagkamalan na si Aaron ang nagpaubaya sa kanya. Mabilis niyang sinabi, babalik ako sa bahay ni Fang at hinding-hindi ako mangangahas na guluhin ka. Matapos pakinggan ang pangungusap na ito, umiling si Aaron at sinabing, hindi, lilito ka pa rin, dahil nakita ko ang napakarami sa pangalawang henerasyon ng iyong pamilya. Paano ako magsisisi kung walang kabaong? Ito ang karanasan ng Aaron na naipon sa mundo, at halos walang pagbubukod, dahil ginawa ni Fengay na isang ugali ang pangingibabaw. Paano sila uurong kung hindi naman sila namamatay? No, I won't. Paano ko malalaman na patay na ako at gusto ko pang mamatay? Sabik na sagot ni Feng Ye. Dahil hindi mo alam kung kailan ka hindi namamatay. Aaron tapusin ang pangungusap na ito, kaliwang kamay ng basta-basta isang alon, simoy kayo pagkatapos ay nahulog sa lupa. Ito ang lakas. Maaari mong kunin ang iyong buhay kapag itinaas mo ang iyong kamay. Xuanyuan Mundo, lakas ay iginagalang. Gayunpaman, ang pagtingin sa larangan ng digmaan upang harapin ang mga resulta, medyo masakit pa rin ang ulo ni Han Sanchen. Kung makikita ng ibang tao ang madugong larawan, matatakot ito sa maraming bata. Si Han Sanchen ay isang taong nagmamalasakit, at natural na ayaw niyang makitang mangyari ito. Noon lang, bumalik sina Huang Xiaoyong at Jiang Yingying. Si Huang Xiaoyong ay maraming bagay na nakasabit sa kanyang katawan. Obvious naman na binili niya ang mga iyon para kay Jiang Yingying. Tinatayang aabutin lang ng pera ang paraan ng pagsundo sa mga babae ng lalaking ito. Kuya Aaron, anong problema? Nakita ni Jiang Yingying ang larawan sa at agad na naglakad patungo sa Aaron na may marangal na mukha. Master, ito. Hindi mo ito magagawa. Nagtatakang tanong ni Huang Xiaoyong, ang hangin ay puno ng malakas na amoy ng dugo,
karamihan sa katawan ay hindi kumpleto, ito ay dapat na kung gaano karaming kasamaan, ay magkakaroon ng ganoong katapusan. You're back just in time. Humanap ka ng paraan para malinisan ang lugar para walang makakita sa iyo. Sinabi ni Aaron kay Huang Xiaoyong. Nang marinig ito, biglang naging mapait ang mukha ni Huang Xiaoyong. Hindi niya naramdaman ang kasiyahang pumatay ng tao. Sa halip, inihagis niya sa kanya ang sandamakmak na problema. Ayaw mo? Tanong ni Aaron. Hindi. Siyempre hindi. Ang paglilinis ng larangan ng digmaan para sa master ang dapat gawin ng isang apprentice. Paanong hindi siya papayag na gawin ito? Paulit-ulit na sabi ni Huang Xiaoyong. Kung ganoon, ipaubaya ko na sa iyo. Babalik muna ako sa kwarto ko. Hindi bagay sa akin ang amoy ng dugo. Nakakunot ang noo ni Aaron at sinabing. Sa sandaling nasa kulungan ng Dixon, nakaranas ng malaimpyernong buhay ang Aaron. Sa oras na iyon, puno ng dugo at baho ang hangin. Akala niya kaya niyang makibagay sa ganitong uri ng kapaligiran, ngunit ngayon ay tila hindi ito angkop. Tulungan kita pagkaalis ng Aaron, sinabi ni Jiang Yingying kay Huang Xiaoyong. Si Jiang Yingying ay palaging alipin ng Aaron, kaya sa kanyang opinyon, ang mga bagay na ito ang dapat niyang gawin. Gayunpaman, hindi nasisiyahan si Huang Xiaoyong na marinig ang pangungusap na ito. Paano magagawa ni Jiang Yingying ang ganitong uri ng maruruming gawain, Kuya Marshall Sister, kaya kung gawin ang ganitong uri ng maruming gawain ng mag-isa? Kung wala ka talagang gagawin, pwede mo akong i-chat, okay? Walang kahihiyang sinabi ni Huang Xiaoyong, kung gayon, babalik din ako sa aking silid, walang awang sabi ni Jiang Yingying. Si Huang Xiaoyong ay hindi nasisiyahan. Para kay Jiang Yingying, talagang pinakilos niya ang puso ng tagsibol ngayon, anuman ang sinabi ni Jiang Yingying, para sa kanya, ito ay parang isang imperial na utos, nagtagumpay ka sa paghahanap ng kamatayan sa wakas, kapwa mo. Nang makita ni Huang Xiaoyong ang katawan ni Feng Gai, hindi niya maiwasang sabihin na paulit-ulit na sinusubukan ng taong ito na maghanap ng gulo, na makakatulong sa kanya, ngunit iniwan niya ang ganoong gulo. Talagang wala siyang mahanap na lugar para mamatay. Huwag hindi napigilan ni Xiaoyong na sipain si Feng Gai, at pagkatapos ay nagsimula siyang magtrabaho ng husto. Pagkatapos umakyat ni Jiang Yingying, pumunta siya sa kwarto ni Aaron. Nakangiting tumingin si Han Sanyi kay Jiang Yingying, kaya hindi komportable si Jiang Yingying, Kuya Aaron, bakit nakatingin ka sa akin ng kakaiba? Ibinaba ni Jiang Yingying ang kanyang ulo at nagtanong, Huang Xiaoyong, talagang magaling. Nakangiting sabi ni Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!